Ako naman, Chairman. Ako naman, Chairman. I mean, with all due respect, sir, ha, pero ako sa akin po dito, mukha ho talaga may something. May something dito ho sa ICI na ito. Ito na nga no, mga kabayan. Ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan po tinabagay ito pong ICI na binuo po ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang booking na po na talagang pinagtatakpan po. Ito pong gobyerno ni Junior. Talaga pong obvious na humantong na po na kahit si Sir Ted Pailon po halatado na po niya at hindi na po niya napigilan ng kanyang sarili na talagang kastiguhin ito pong ICI. At bago po tayo dyan mga kabayan, huwag niyo pong kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. O dito po muna tayo kay Madam Jessica Soho, na kung saan naiyak po si Madam Jessica Soho dahil tinabagay ang ating bansa palubog na. Ngayon na lang po nare-realize. Di po ba? Talaga naman po anti-Marcos to Nagugulat na lang po kami, but lately, nung nag-uumpisa na po yung mga kagaguhan ng Marcos administration, hindi po nagsasalita. Ngayon siguro, natauhan, nagising na lang po siya na, nga pala, anti-Marcos nga pala ako, Ito po, panoorin po natin, Panoorin po natin si Madam Jessica Soho. Mamamatay na po ang healthcare system natin kasi yung Pangulo hindi niya naiintindihan ng issue. Tindi nun mga kabayan, si Pangulong Bongbong Marcos hindi po naiintindihan ng issue pagdating dyan sa healthcare mga kabayan. Ano po sabi ni Dr. Litson? Mamamatay na po ang healthcare sa ating bansa. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, napakaganda po ng healthcare. Di po ba? Lahat ng mahihirap, talagang nakapondo na po yan. Usang gala kasi. Isipin niyo po mga kabayan, bilyon, umabot po sa trilyon ang ninakaw ng gobyernong ito. Isipin niyo 25% napupunta kay Junior. Ayon po kay Saldico. 25% bilyon mga kabayan. Ninanakaw po ng ating Pangulo. Noon, yung Universal Healthcare Law, talagang pag nagpa-hospital ka, walang bayad ngayon, napakamahal po ng mga gastos, wala na pong, di ba? Literal po, pag pumunta ka ng hospital, sasabihin sa'yo, wala na po yung malasakit center. Kailangan niyo po magbayad. Sir ma'am, wala na po kasing wala na pong pondo yung mga malasakit center ni Bongo Bakit? Hindi nagkailat sa DPWH para nakawin na mga puki ng, diba? Ba't ba tayo nagkaroon ng ganitong yung Pangulo na to Tuloy mo, Dr. Lechon. Dapat nagtatanong tayo, nasaan, Mr. President, kung nakikinig ka, nasaan ho yung 60 billion na pinangako nyo? Yung pinapabalik nila. Pinapabalik nila. Hanggang ngayon, hindi binabalik. Hindi binabalik. Nasaan na sir? 60 billion. Baka naman sinama mo pa sa ibubulsa mo, sa healthcare na yan. Sa PhilHealth na yan, sa mga hospital na yan. Budget talaga ng PhilHealth yan Sa umpisa pa lang kasi, bakit nyo po kinuha? Mas nangako kayo na ibabalik po ninyo, nasaan na? Hanggang ngayon, hindi po nagsasalita yung Pangulo. Kung nasaan na yung 60 billion na yan. Diba? Kayo nagplano niya nila Recto nakunin yung PhilHealth Ngayon si Recto, pinromote mo pa. Pusang gala, ano na lang pong gagawin ninyo sa pera ng taong bayan? Uubusin nyo na? Sisip-sipin nyo na? Maawa naman kayo. Pampagamot ng taong bayan, 60 billion, Isoli nyo na. Bongbong Marcos. Ano ba? Kulang pa ba yung mga ninakaw ng tatay mo?
Bilyon-bilyon na yun Kulang pa ba, sir? Di ba? Gaano ba karaming pulburon na kailangan nyo pong singutin para pambili ang pera ng taong bayan? Sabi po ni Madam Amy di ba? Buong pamilya nyo po sinasabay nyo po sa almusal yung pulburon. Ganun na lang po ba ang halaga ng pulburon? Para hindi po isoli yung 60 billion. Pasoli na po, sir. Maawa ka naman. Kung saan ka na, kahit si Sata na siguro, kikilabutan sa mga pinaggagawa mo sa bansa natin Walang Diyos, 60 billion Hindi mo pa sinusuli pala hanggang ngayon. At the first place, bakit nyo kasi kinuha yan sa PhilHealth? Now that we na may call that dito sa flood control, isama na natin ito ang kalusugan. Ang presidente ang may hawak, executive branch. Iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president So bakit ngayon walang nagke-claim noon? At yun ang hindi ko maintindihan. Bakit ho kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. Di ba? Di ba? Bakit hindi sabihin ni... Di ba napakabilis lang kasi yung Universal Healthcare Law, noon, Pangulong Duterte, ang bilis lang mong pirmahan O baka naman hindi na po maisoli dahil nagastos na po. Ang 60 billion na yan. Mga kabayan. Kaya hindi na po maisoli. Sabi nga po ni Dr. Lechon, may kumikita. May kumikickback, may nagkakakarta. Baka dahil hindi na po maisoli ang 60 billion, tahimik ang Pangulo, nagastos na po. Patay tayo dyan, mga kabayan. Tapos sasabihin ng kakamping, hindi, magmamasid-masid muna kami. Busang gala kayo. Sasabihin ng mga tanso, hindi mo lang kinalaman niya si Bongbong. Bakit hindi niya isole? Ganyan na ba kayo kabulag? Hindi naman to Duterte supporter Actually, kinikriticize pa niya si Duterte noon Si Dr. Lechon Galit niya kay Duterte sinisitan niya ngayon si Bongbong. Sabi niyo, hindi, Duterte yan, DDS yan Lahat naman nasisita kay Bongbong, DDS. Pusang galang mga tansong to Sabay pa kukote ninyo? Sabay utak ninyo? Inalagay sa talampakan? To the credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Erbosa, siya mismo nag-expose nito, Aftermath. In-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya Hindi ako naghahangad ng bloody revolution. I just want change lang dun sa dapat managot. But those accountable na talagang dapat accountable, pangalanan na at hatulan na. Kasi kung walang nakukulong dito at walang mapaparusahan, baliwala itong nangyayaring to. Kung makikita mo sa ating bansa, pag nagbukas ka ng social media, makikita mo doon, labanan ng DDS, pro-BBM, kakamping, ganyan. Pero wala nag-iisip ng bandera ng Pilipinas. Yun ang kulay dapat natin lahat. Wala na Jose Rizal ngayon So makikita mo, whether sa Congress, sa Senate, or sa Cabinet, wala nang ganong klaseng tao. So that particular Filipino heroism, wala na yon. And that's the reason we are failing as a country. Because wala na tayong patriotism, wala tayong heroism, wala tayong sense of sacrifice, wala tayong wisdom, wala tayong justisya para kanino. Kaya this country will go down the drain. And ang masakit na yan, marami mga bayani ang nagpakahirap for our country na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiiyak po. Madam Jessica, hindi pa po huli ang lahat I-call out nyo po. Diba, hindi yung tatay-tahimik kayo sa media. I-call out nyo po. Diba, panahon na para magkaisa tayo. Huwag kayo magpagamit. Kasi may bali-balita, ang mainstream media, binabayaran na rin
Para hindi ibalita yung ano eh. Di ba? Itong ginagawa ng kapalpakan ng gobyerno eh. Call out nyo po. Ang dami nyo pong following eh. Marami pong nagpa-follow po sa inyo eh. Di ba? Dahil taong bayan na po ang nagsasuffer. Nakita nyo naman po yung nangyari sa Cebu. Ang dami pong namatay. Nakita nyo naman po yung flood control sa Bulacan. Winalang hiya. Di ba? Tapos sasabihin ng gobernador, wala daw po siyang alam po. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan? Ba't mga engot ba yung nauupo sa ano? Marami pang bumuboto sa mga yan. Gobernador ka, hindi mo alam nangyayari. O kasama ka rin sa kumikickback. Di po ba? Oo. Ang kalaban natin, kapwa Pilipino natin, na namumuno sa atin, na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Mamamatay na po. Di ba? Yan po ang realidad, mga kabayan. Tapos, sasabihin ni Bongbong Marcos, hindi, ni Claire Castro, hindi, kaya nga nandyan yung ICI para mag-imbestige. Diba? Andyan yung ICI para imbestigahan yan. O, ito po, mga kabayan. Ano po masasabi ni Sir Ted Filon dahil sa pinagmamalaki niyo pong ICI? Ha? O, ito po, booking na po ni Sir Ted Filon. Dito po sa mga aligasyon ngayon, nitong mga insertions na ito, di po ba? Tinanong siya, sabi, oo, inyo ho bang iimbitahan na si dating DBM Secretary Amena Pangandaman? Sagot. Ito, tinutukoy po dito yung ICI, yung chairman ng ICI. Iimbitahan daw po ba si Pangandaman? Pati si Bersamin. Yan sila po yung mga nag-resign na, kunyari, di ba? Pero totoo, pinag-resign. O iimbitahan daw po ba sila para sa investigasyon dahil nadadawit ang pangalan po nila? O ano po sagot? No, we would like to talk to the new one. Toink. Oo, yung new one dahil tatanong daw nila about the budget process. Si DBMOIC daw ang i-invite. Ako din gusto ko tumambling nung narinig ko yun. Kahapon po napanood ko itong bahaging ito ng press conference. Sabi ko, ako naman chairman, di po ba? Ang gusto ho ninyong imbitahan itong bago para ho kayo pagpapaliwanagan sa budget process. Ako naman, chairman, with all due respect, sir, pero ako sa akin po dito, mukha ho talaga may something. May something dito ho sa ICI na ito. Kasi pati po yung mga nabanggit, itong sila Adrian Bersamin, itong sila Trigive, yung isa pa, yung Ngu. Maynard Ngu. Oo, itong mga to. Ni minsan, wala tayong napakinggan na ito'y kanilang balak hong imbitahan. Anyway, sige po, wag natin ubusin po itong ating... Di ba? Di ba? Merong something. Galing na po yan kay Sir Ted Filon. May something po talaga yung ICI na yan. Sir, ako na po magtutuloy. Yung something na yan, ang meaning po niyan, meron po silang itinatago at ayaw po nilang may tamaan. At dahil po binuo yan, dahil para protektahan si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung something na yan, sir. Napakatindi po, napakakapal ng mukha ng gobyernong ito. Tapos sasabihin, tuturuan pa tayo ng isang PCO undersecretary na, hindi, bawal mag-fake news, ikukulong namin mga fake news. Pusang gala siya yung peddler ng fake news. Diba? Sasabihin mo, nag-resign si Bersamin, voluntarily. Malalaman namin galing sa bibig ni Bersamin na hindi po siya nag-resign. May pa-voluntarily ka pa, dahil sa delikadesa. Baka ikaw naman, ma'am, baka may delikadesa ka. Mag-sorry ka naman sa fake news mo. Diba? Mag-sorry ka naman, ma'am. Fake news naman talaga yung sinabi mo, ma'am eh. Di po ba? Pag ikaw magpe-fake news, okay lang? Pag iba nagsasabi, nagkamali lang, galit na galit ka, papakasuhan nyo na, papa-NBI nyo na, papa-ombudsman nyo na, papa-DOJ nyo na, pusang gala kayo dyan. Di ba? Mga tang-inumin nyo naman dyan. Di mo ba? Ganyan po kagagarapan yung mga pagmumukhaan dyan sa gobyerno. Pinapakita nyo lang na power tripper po kayo. Kung sino nasa kapangyarihan, kayo ang nasusunod. Di mo ba? Konting delikadesa, madam. Sorry ka naman dyan.
Kung hindi, edi tang-inumin mo. Huwag Milo. Diba? Kasi yung orange na tang, mas masarap yun. Hanggang dyan na lang na mga kabayan at magkita-kita pa po tayo sa mga iba pa natin mga video. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe mga kabayan sa ating YouTube channel. At hanggang sa muli, paalam!